Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Bonk ngayon pong September 12 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pag-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan po yung aking naging previous technical analysis dito kay Bonk kung saan ay ayan na po. Ito po ay yung kanyang mula po sa huling technical analysis natin dito ay ito po ay nagresulta sa kanyang consolidation. At yan na rin po yung nasabi ko na mas mataas na magiging galaw ni Bonk sapagkat mapapansin po natin dito ay nanghihina po yung bearish momentum natin dito sa ating Hall Street Indicator. Lumiliit po kasi yung sukat ng pangangatawan nito. Kung pag lumiliit yung sukat nito ay ibig pong sabihin ay nanghihina yung volatility nito or wala pong gaanong persa ang mga bears or bulls para pagalawin ang market ni Bonk ng mataas o mababa. Kaya madalas pong nagresulta yan sa consolidation or sideways. Ganon din po yung ating QQE mod indicator dito. Yung mga nabubuong QQE bars natin dito ay hindi po gaanong malalaki. Maliliit yung mga sukat nito. Kaya ibig pong sabihin ay matamlay po ang market ni Bonk. Kaya ang nangyayari, nagsimula pa yan itong mga nakalipas na August 28. Ayan, August 28. Ayan, maliliit yung sukat. Kaya mapapansin natin dito na nagko-consolidate na lamang po siya sa pagitan po ng minor resistance line natin dito at saka minor support line natin dito. Kaya yung nakikita ko po rito na magiging galaw ni Bonk sa mga paparating na araw ay magpapatuloy lamang po ito sa kanyang consolidation or maglalaro po siya sa pagitan ng minor resistance line natin dito at saka minor support line natin dito. Ayan, walang pagbabago, matamlay po talaga ang market ni Bonk. Ayan, walang gaanong sapat na persa ang mga bulls at saka mga bears. Pero ayan, wag pa rin po tayong bantayan pa rin po natin yung pagkabasag ng mga support at saka minor support at saka minor resistance line natin dito. Kasi kung pag nangyari po yan ay yan, kung sakaling nabasag po yung minor support line natin dito, ayan, dito po ay posible pong magpatuloy sa pagbagsak itong si Bonk at umabot po siya rito sa sunod na minor support line natin na 40 digits 1445 kung saan ay meron po tayong nakabang rito na isang buy pending order. Ayan, pero sa ngayon ay mukhang malabo pong mangyari yan. Pero may posibilidad po yan. Kaya ngayon ay maliban po rito ay pwede na rin po siyang makaranas ng breakout dito sa minor resistance line natin dito sa itaas. Ayan, kulay green. Yung color coding po natin dito is lahat po ng mga kulay green ay nagsisilbi po itong mga resistance line. Mga red naman ay support line. Ayan, kapag nabasag naman ito, ayan, ating resistance line na ito ay magre-resulta po yan. Posibleng magre-resulta po yan sa pag-angat ni Bonk at aakyatin niya ang presyong 40 digits 1985. Kaya yan po yung inaabangan natin dito. Ngayon ay base po sa aking analysis dito ay ang may pinakamataas na probability na posibleng mangyari dito or magiging galaw ni Bonk sa hinaharap ay gaya ng aking sinabi kanina ay magpapatuloy ito sa kanyang consolidation. Yung sunod ay ito, posible po siyang bumagsak kasi maski pa paano ay mas nakakalamang po ng bagya yung bearish signal natin dito sa ating dalawang indicators. At syempre yung pangatlo ay yung pwede po siyang umangat. Yan. Kung pag sa hindi inaasahan ay biglang bumawi ang mga bulls ay ayan, posible po siyang biglang umangat. Kaya ayan po yung aking update sa aking technical analysis dito po kay Bonk. Wala po tayong na-trigger na kahit anumang nakaabang na pending order dito kay Bonk. Kaya ayan pa rin po yung nananatili na aking mga live spot trading positions dito. Kaya ayan, dagdagan po natin dito. Nais ko pong magdagdag dito ng isang sell pending order dito po sa presyong ito. Ayan, lagyan po natin ng price level. Ayan, yan po ay nasa presyong 40 digits 2206. Ayan, dumarami na yung ating mga sell pending order dito sa itaas. Ayan.
Ilan na po ba yan? 2, 4, 5. Ayan, 5 sell pending orders dito sa itaas at saka 2 buy pending orders dito po sa ibaba. At ayan, kung gusto po ninyo akong gayahin or sabayan sa aking simpleng strategy na ito, ay malaya po kayong gawin yan. Madali lang naman akong sabayan kung saan lahat ng inyong kailangan ay inyong nakikita sa chart na ito. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga kulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito sa ibaba kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. At sa mga bago lamang po dito, ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.